Naka-recording na ba tayo? Ayan! Recording na tayo mga master. Ayan, good day everyone. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At syempre, ayan, welcome sa isa na naman panibagong adventure ngayong araw na ito. So, ano po bang gagawin natin mga master? Tayo po ay maglalakbay sa mahabang paglalakbay ito ngayong araw na ito. At tayo po ay pupunta sa gawing Lobo, Batangas ngayong araw. At kasabay ng pagpunta natin ay pagdating ng bagyo. So, adventure talaga ito mga master. So, syempre, ayan, ano pa nga bang gagawin natin doon sa Lobo, Batangas? Dadayo po tayo doon. At tayo po ay mag-fishing. Ayan, so fishing time tayo ngayon. Today is November, ano ba ngayon? Ayan, para makita nyo, November 9. Ayan, ang oras ay 4:18 AM in the morning. Dapat kanina pa ako umalis mga alas 2, kaso lang ayan, nalita ko ng gising. Hindi ko pinatay yung alarm. Pinatay ko lang yung alarm pala. So kaya alas 3 na tayo nagising, tapos nag-prepare pa tayo. Ayan, alas 4:20 na. 4:20 in the morning. Ayan, so ayun mga master, first time natin gagawin to. First time lahat. Pupunta tayo sa Lobo, Batangas. At yan, fishing tayo doon. Ewan ko ba, ilang araw ko na itong pinaplano, hindi na tuloy-tuloy. So meron mga gusto sumama sa akin noong nakaraan, kaso lang syempre nalayuan sila. Saka yung pamangkin ko gusto sumama kahapon, pero hindi rin natuloy. So in short mga master, naka-schedule na kasi to. Kaya with or without kasama, tuloy tayo. Ayan. So samahan nyo po ngayon sa biyahe, medyo madilim pa. At yan, ang way na tatahakin natin is from dito sa Las Piñas, dire-diretso tayo ng Tagaytay. Magtatagaytay na tayo. So, Tagaytay, tapos Lemery, then Batangas City. Hindi na tayo, baka mag-Padre Garcia na tayo. Bahala na. So, kabisado ko naman yung daan mga master. Kabisado ko tong lugar na to. Pati yung mga ruta kung saan tayo dadaan, wala namang problema. So, dun sa mga hindi pa nakakapunta rito, sit back and relax and enjoy the view. Okay. More or less, mga nasa 150 kilometers to nadadaanan natin. So, ayun, yan po yung biyahe natin ngayon. Kaya kailangan medyo mabilis tayo ng konti. At syempre, maingat. Ang bilis ng biyahe natin mga master. So, may ambon-ambon na. Sana naman mag-umulan ng malakas agad mamaya ng hapon. Grabe naman to. Mamamatay tayo. Hindi pwede naka-signal light, kailangan clear ka. Porque naka-signal light ka, liliko ka na lang basta-basta. Kahit naka-signal light ka, tumingin ka sa kalsada. Kahit naka-signal light ka, hindi yan ang basihan para lumigo ka ng dire-diretso at walang tingin-tingin. Porque naka-signal light, dire-diretso liko. Papatayin pa tayo nun ah. Patwira naka-signal light. Alam mo master, sa mga driver, hindi porke naka-signal light ka, basta-basta ka na naliliko, di ba? Lalo na't magme-merge ka sa traffic, mabubukuhan yun. Halatang
Ayan mga master. So medyo bumagal ako ng takbo kasi basa-basa na yung kalsada. Baka ma-one time tayo. 2 kilometers na lang, nasa ano na tayo, nasa Tagaytay. So yan, touchdown Tagaytay mga master. Ang oras ay alas 5 ng umaga, sakto. So teka lang, dito muna tayo. Dito muna tayo sa gilid-gilid. Ito may taho oh, bili muna tayong taho. Taho, may taho na? Pabili. Taho muna tayo, magtaho muna tayo. $15. Ayun, sakto. May 20 tayo. Ito muna tayo. Ayan mga master, nagkapote na ako para sure talaga to. Mula mo na malakas, ang isasalba na natin cellphone at saka itong camera natin. Yun na lang. So nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Wala nang atrasan to, in-schedule na natin eh. Lakas ng hangin dito sa Tagaytay, grabe. Pinapadpad yung motor natin mga master. So nandito na tayo mga master sa Mega Engineering sa Tagaytay. Yung flyover na hindi ko maintindihan ba't ganyan. Bakit dito na diretsyong isang size, no? Ayan, yung nagbabago-bago yung ano, may malapad, mayroong maliit. Wala namang iniwasan mga master. So, hindi pa rin siya bukas pa lang ngayon. Hindi pa rin siya tapos. Ang tagal na rin ginagawa nito. Pero tingin ko makakatulong naman to sa traffic dito sa Tagaytay, no? Kaso lang, di pa nila binubuksan. Sarado pa. Ayan mga master, update. Ang kalagayan dito sa Tagaytay ngayon ay malakas na ang hangin dito. Gumigewang-gewang na tayo. Pag inahampas ako ng ano, ng hangin. So, ayan mga master. Aray ko. Nasugbo. Ang oras ay ano, 5:26. Ayan, so dito tayo dadaan. Teka, malinaw ba yung camera natin? Mukha naman, gabi pa eh, madilim pa. Ito daan to papuntang Lemery, Batangas. Ito yung Lemery, Batangas. Ang labas natin ito. Mas malapit to kumpara dun sa kung mag-ano tayo, magdediretso tayo na Nasugbu or dun sa Talisay. So ito yung lumang ano dito, inayos na to dati, ano to eh, tawag ito, nagiba to eh, pero pinaganda na nila oh. Ayan, so Lemery, Batangas mga master. Kalaka, ayan, Kalaka, Lemery, tindahan na natin. Twisties to dito, kaya ingat tayo, no? Pero maganda dumaan dito kasi walang traffic dito. Sa ngayon ha, ewan ko lang. Pagbalik natin, dito rin tayo dadaan pagpabalik. Ano lang natin, kakapasok lang natin ng Lemery. Sa boundary ng Lemery, Kalaka, Lemery, no?
smooth lang yung takbuhan natin. Wala masyadong sasakyan, tahimik na tahimik yung lugar. Ang ganda ng kalsada nila rito, merong ilaw sa gitna. Ganda na ng kalsada rito sa Lemery. Dati may mga ano to eh, itong area na to. May mga uneven na pavement, pero ngayon napakakinis. So sa part na to, ito hindi pa nagagawa. Pero okay pa rin naman. Ayan, so takbong ano lang tayo mga master, takbong panayad lang. Wala kasi ako makita, ang dilim ng visor ko. Hindi tayo nakapagpalit ng clear visor. Yun ang mahirap, nakalimutan ko. So ayan mga master, nakalabas na tayo ng Lemery Road, yung sa may bundok. Papunta na tayong Taal. Ito yung way ng yung bayan ng Taal. So papunta na to Taal, Batangas, yan yung way. Ito yung main road. So dire-diretso lang to mga master. Yan. Pag diniretso natin yan, papasok tayo sa Lemery Town proper, papuntang Taal. So dito tayo sa kaliwa para dire-diretso kasi diyan matraffic yan eh. Yan, ito dire-diretso lang to. Alright. So ayan mga master, ang oras ay alas 6 na ng madaling araw, ay ng umaga. At ang total travel na natin is nasa 92 kilometers na tayo. 60 kilometers pa mga master, 68 kilometers pa. Kasi 170 kilometers itong ruta natin. So medyo malaylayo pa rin. Hello. Yeah. I hope naririnig nyo ako mga master. Ginawan ko ng paraan yung action cam para makapag-video ko habang nagbabiyahe tayo. So hindi na tayo dadaan ng Batangas City. Nag-bypass road ako. Itong dinadaanan natin na to, bago lang to. Hindi pa to, first time ko rin madaanan. Nagagawa lang itong bypass road na to. At yan, wala masyadong dumadaan. So iiwas to ng Batangas City. Ayan. So hindi na tayo dadaan ng Batangas City. At nagpaano muna ako ng hangin kasi medyo lumambot yung gulong ko eh. Alright, so maulan na dito, maulan na. Pero dito tayo, road improvement daw sabi ng DPWH. Nakapagtambay na ako dyan sa 7-Eleven yan. Dati. Oy, mukhang maganda nga yung kalsada rito. Bagong kalsada rin to mga master. Maganda rito. Hindi ko alam kung saan to, basta tinuturo lang ni Google Map. Doon tayo dadaan. Ay, shit eh, basa, ang lalim. Hindi ko napansin yun .
Naku, nagtutulak oh. Tulungan natin. Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Napaano dun sa may sa may Sa tubig. sa tubig ngayon, namatay, hindi buhay. Eh, ang baba lang naman. Nabasa yung spark plug. Lang ha. Mukhang mahirap magtulak dito eh. Teka. Lalagay ko lang sa Primera. Okay, testing. Ano? Okay na yan? Sige. Mahirap pagtulak doon pag ano eh. Pakyat eh. Sige. Okay. Ang hirap magtulak pag ano. Pag dekambyo. Agoy! Grabe. Walang katao-tao dito oh, sa Batangas. Uy. So ang labas natin dito sa may Malabrigo. Yan, Malabrigo mga master. Itong dinadaanan natin. Hindi na tayo nag Monte Maria. Hindi na ako dumaan ng Monte Maria. Kasi malayo eh. So dito tayo sa may ano pa itong lugar na to? Alam ko parang Padre Garcia to. Dito tayo mga master sa Barangay San Jose. So itong dadaanan natin pala, ano to mga twisties to. Ito yung isa sa napuntahan na natin to dati. Nag-vlog na rin tayo dito. Isa sa mga twisties na matatagpuan dito sa Batangas. Ayan. So I hope nakikita nyo mga master. Nandito tayo ngayon sa may Taysan Road. Ayan, ito yung twisties dito sa may Batangas, papuntang Lobo, Batangas. Ito yung Taysan Road. Yan. Magandang rito, maganda yung lugar dito. At weather check, medyo mahangin at kanina maulan pero tumigil na rin. Parang malakas ng hangin dito sa Barangay Bakaw, Taysan. Yan makikita nyo yung mga puno, bumabaliktad na yung mga dahon. Ay! Sanga! Kala ko mabagsak yung sanga. Pero wala namang ulan, hangin lang. Ayan mga master, nandito pa rin tayo sa Taysan. Yan, kahabaan ng Taysan Twisties. Okay, ayan mga master, nandito na tayo sa Lobo, Batangas. Ayan, ang ganda na, nagawa na yung kalsada rito. Huli tayong tumambay dito. Kasama ko, natatandaan ko, nung nag-ride tayo dito, kasama ko si Boss Bal Vlog. Si Boss Bal, ayan, dalawa kami. Nandito na tayo sa Municipality of Lobo. Ang ganda ng nila dito. Ang ganda ng municipal hall nila dito. Kala mo White House. Lupit. Master, nakita ko na ang dagat. Ayan wow. Uy, payapa yung dagat dito, master. Okay, so ayan, nandito na tayo sa Lobo, Batangas. Nakita ko na yung dagat.
Nawala na yung pagod ko sa biyahe mga master. So, nandito na tayo mga master sa karagatan. Ayan, oh, ay, ganda. Ang ganda ng dagat dito. Nandito tayo sa may barangay Malabrigo. Ayan, Malabrigo na to mga master. Dadaanan natin dito mga master ang Malabrigo Lighthouse. Ayan, sa mga hindi nakakaalam yung Malabrigo Lighthouse mga master, may kakaibang istorya din yan. At nakakatakot po dito kapag gabi. Naranasan ko rito dumaan ng gabi sa Malabrigo Lighthouse na to. At talaga naman nakakatakot. Ayan, oh. Tignan nyo naman yung daan. Tapos nadaan ka rito na madaling araw. Scary. Parang may sumusunod sa atin Tamang hinala lang ako. Ayan mga master, mga bahay dito. Sana yung Malabrigo Lighthouse yan. Nandito yung Malabrigo Lighthouse. Ayan Ayan mga master. Yan ang Malabrigo Lighthouse. Nakita nyo na? Pero may kakaibang istorya yung Malabrigo Lighthouse mga master. Ang balita ko may nag-suicide dyan na babae. Pero yan, isa sa mga attraction dito sa sa Lobo, Batangas. Yan ang pinupuntahan dito ng ng mga rider. Magandang yan, tourist attraction din yung Malabrigo Lighthouse na yan. Sa mga riders na pupunta ng Lobo, Batangas, hindi pwedeng hindi dadaan dyan. At eto na ang dagat. Ayan Fishing kaya muna tayo dito. Uy, ganda Ilang kilometers? 6 kilometers away na lang tayo sa ating destinasyon mga master. Pero mukhang maganda dito Maganda rin dito doon muna tayo sa doon muna tayo sa spot na gusto natin puntahan. Picture muna tayo. Matagtag. Tagtagas yung semento rito. Ayan ganyan mga master. Kita nyo naman. Pag ang motor mo, pangit ang suspension. Ang sakit sa balikat. Hindi mahalaga mga master yung kalsada. Ang mahalaga yung destinasyon natin. Kasi nga, sabi nga nila, ang kalsadang, ang daan papunta sa magandang lugar ay hindi maganda. Kaya nito. Para makapag-explore ng mga lugar na magaganda, dadaan ka sa mga kalsadang hindi maganda. Ganda ng dagat dito talaga master. So payapa dito, payapa. Grabe. Grabing lubak ito. Ganda ng dagat Kahit saan pwede ka mangisda dito Ang ganda ng spot Kailangan mo na mag-park sa magandang magandang paradahan. So 6 kilometers na lang tayo mga master sa ating destinasyon, pero natutuwa na ako sa sa dinadaanan natin kasi nasa tabing dagat na tayo. And hulaan ko, merong mga tao doon sa pupuntahan natin.
Hindi nawawalan ng tao yata yun doon eh. Para maganda makabili ng ano dito mga master. Lupa. Kung meron kang lupa dito. Maganda magtayo ng resort dito. Hindi lang maganda yung ano, yung mga bato dito kasi mabato ang sa Lubo, kilala ang Lubo sa mga ano, pali magandang liguan sa dagat. Pero dito sa ano, mabato siya. Pero yung bato niya hindi ano, hindi magagaspang, makikinis. Ito mga nag-camping oh. Camping oh. So, yan po yung ano dito, yung itsura ng dagat shoreline nila dito, mabato na makikinis, yung parang mga pebbles na malalaki. Punta Verde. Tagal ko nang huling dumaan dito mga master sa lugar na to. Huli kong punta dito nung endurance pa namin 2017. Ayan, tanda-tanda ko yun mga master. Dito yung ruta namin. At hindi pa rin nagbago, ganun pa rin. No? Wow. Hindi pa talaga siya magagawa ng kalsada kasi tinatamaan siya ng tubig mga master kapag malalaki yung alon. So medyo magastos at titibagin tong mga nandito. Pasasabugin muna yan. Medyo malaking ano to, malaking budget ang kakailanganin kung bubuuin yung kalsada. Five kilometers away mga master. Kung aabutin ang ulan dito, okay lang. Mga safe naman dito sa lugar na to. Konti na lang mga master. 20 minutes away na lang tayo. Ay, makakapag-fishing na ako. Siyempre mag-almusal muna tayo bago tayo mag-fishing. Tingnan natin yung kondisyon ng dagat. Ayan. So yung alon niya papunta doon mga master kasi nga yung bagyo na dito sa kabilang side. At karamihan din yata dito sa mga tao, puro dagat ang kanilang hanap buhay. Yan. Bakit ganun? Pwede naman tayo dumaan doon.
So, rough road again, mga master. Nagawa yung kalsada. Lalagay ng tulay dito, mga master. Naku, delikado dito kapag malakas ang tubig. Buti na lang. Ilog pala yan. Naku, yari tayo dyan kapag umalakas ang ulan. Tama pa itong dinadaanan natin. Malay tayo sa dagat. 2.3 kilometers na lang tayo, mga master. Okay, natatandaan ko na, mga master. Okay na, oo. Dito rin pala tayo dati dumaan sa lugar na to. Pero hindi ganito to dati. Mas worse pa. Sarap road. At ito, ano na, tawag nito. Sana hindi na rough road, no? Tagal ko na hindi dumaan dito eh. 2017, huling daan natin. 17, 18, 19, 20, 8 years, no? 8 years na. Agoy, 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 agoy. Ganun pa rin dito, mga master. Alam ko maputik dito eh. Ako po, mukhang dito tayo makakatikim ng semplang Wag naman sana Wala pang simento dito, mga master eh. Nung dumaan ako dito noong 2017, pabulusok na puro lupa. Ay, salamat. Naging ano na to, na simento na to. Uy, here we go again. Lubak-lubak. Yan uling. Nag-uuling sila, mga master. Low tide. Sana makahuli tayo ng isda, no? Kahit isang piraso lang, huwag lang tayo masiro dito, master. Huwag ka masisiro, Sila Vista. Sanay ka na masiro, pero wag sa lugar na to. Mapapahiya tayo sa mga viewers natin. Konti na lang. Nandito na rin tayo. Konti na lang. Makakarating na tayo sa ating destination. Right. 200 meters. Mababaw ang tubig, mga master. Pero okay lang, makakapag-fishing pa rin tayo niyan. Ayan na. Eto na. Eto na tayo. Your destination is on the right. Ayan, no. Okay, touchdown.
Uy, may bakod. Bakit may bakod? May binakuran? Bakit may bakod? Binakuran, mga master. Ano nakalagay? Don't tell me private property na to. Sabi na eh, private property na eh. May ano na. May-ari na. Paano na yan? Tsugas na yan ng private property na. Bawal na. Layo ng pinanggalingan ko. May-ari na ng dagat, mga master. Patay. Ano ba yan? May-ari na ng Malagundi. Oy. So mga master, nandito na tayo sa spot kung saan magpe-fishing tayo. Kaso lang, ito, private property. So yung dagat na yan, nabili na yan. Sino man nakabili nito, mayaman. Nabili niya yung shoreline, yung dagat. So doon sana tayo magpe-fishing, kaso lang bawal na pumasok dahil meron ng fence. Nakakalungkot ng master kasi ang layo ng biyahe natin, 162 kilometers, tapos ganyan pagdating natin dito. Yan ang pinabutan natin. Private property na. Ang lakas na ng ulan, ayan yung bagyo. So yung bagyo, mga master, nandito na. Magkakapote na tayo. So sakto lang, sinalubong natin yung bagyo, mga master. Yan na yung sakop ng bagyo. Nakita nyo yan, yung ulan na yan. Yan na. Nakakalungkot kasi ang fishing natin dito sa spot na target natin is hindi tayo makakapag-fishing. So lilipat na lang tayo somewhere in Lobo, pero sa shoreline din, doon banda rin. Sayang naman. Grabe yung hangin, oh. Ayun na yung hangin, oh, mga master, oh. Ito na yung ulan. So magkakapote na muna tayo. Tapos babalik tayo dun sa may Lobo, Batangas, no? Wala, hindi natin pwedeng pilitin dito dahil nga nabili na. Sayang yung travel natin. So maghanap muna tayo ng lalangis ng kadena natin kasi pangit na ng tunog ng kadena ko. So balik tayo, mga master. Wala. Ang oras pala ay alas 8. So simula dun sa 4 na oras tayo nag-travel papunta rito. Inabot tayo ng alas 8 ng umaga, eksakto. Impunto. Recording na ba? Kaya mga master, wala na. Balik na lang tayo. Hanap na lang tayo ng ibang spot dito sa Lobo. Price. Bawal nang pumasok. Hindi ba nakabili na itong dagat na to? So ano na lang tayo dito, labas na. Punta na lang tayo ng Lobo, mga master, kasi baka abutin tayo dito ng malakas na ulan. Kailangan matagos natin yung ilog. Balik na lang tayo. Lakas na ng mga master, oh. Ayan na yung bagyo. Kailangan makalabas na tayo dito sa na to, Rough road, kasi may ilog tayong dadaanan. Baka rumagasa yung tubig, di na tayo makadaan. Ang mangyayari niyan, dosena na ang natin, daan. Ayan. Ito na, mga master.
Kailangan makatagos tayo dito ng maayos sa bridge na to na ginagawa. Tagos tayo dyan. Hey! Yan, tigasan muna natin yung motor natin dito. Tigas muna tayo. Dumi oh. Ayan mga master, dito tayo sa Lupo. At ayan yung dinaanan ko. Ando na yung pinanggalingan natin, malakas na yung ulan. So dito mag-fishing. Problema lang yung hangin dito. Kasi hangin pero mukha namang may dito. Sige, tirahin na natin to mga master. Kaya pala yung motor natin, no? Hindi natin pwedeng dalhin dito kasi mahirapan na tayo makaakyat. So okay na yan dyan. Fishing na tayo. Set up na. Grabe na fishing na to mga master. Kahit bagyo. Ayan, tira na tayo. First cast. Tignan natin kung may mahuli tayo dito. Oh, yan lakas ng ano. Lakas ng hangin. Tinatanga yung ano, tinatanga yung jig natin. Sana may isda, kahit isa lang. Isa lang tayo, okay na ako. Masaya na ako mga master.
Wala na. Wala na tayong ano. So, no choice. Balik na tayo. Ito problema ko. Paano ko to iaano? Paano ko to iaatras? Ay. Ulak. Ay! Bigat. Ayun. Nakatakas din. Ay, sa wakas. Oh, ang hirap nun ah. Napagod ako dun. Wait lang. Papahinga lang ako dito sa ilalim. Ito pala oh. Okay, let's go. So ayan mga master. Ano na tayo? Pack up na mga master. Olats ang ating biyahe. Sayang yung punta natin dito. Hindi kumbaga ano, tao nito. Wrong timing na pinilit. Tsaka sayang yung ano, yung spot no. Ano na eh, nabili na eh. So yung goal talaga natin hindi natin napuntahan, kaya nawalan ako ng gana mag-fishing. Pero sinubukan pa rin naman natin. Kaso lang ano, wala talaga. Ayun. Ganun talaga. Sayang, ang ganda pa naman ng ano, ganda ng lugar mga master. Siguro babalikan natin to kapag mainit na. Wala eh. Mali talaga yung timing natin eh. Eh ganoon talaga. Pinilit natin. So yun, pawi na lang tayo next time. At tingnan nyo na lang mga master yung view. Ganda pa naman, excited pa naman ako kanina.